Pilit namang ipatutupad ng Commission on Elections ang alituntunin para sa pangangampanya ng mga kandidato ngayong eleksyon 2013. Kasama na riyan ang mas pinaikling airtime limit ng political advertisements kumpara noong eleksyon 2010. Sumulat na ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas sa COMELEC para iapela ang patakarang ito, pero payo ni Brillante sa mga tutol, sa Korte Suprema na lang sila umapela. 120 minutes na lang sa TV at 180 minutes sa radyo ang aprobadong airtime ng senatorial candidates at party list. Take note po total na ito para sa lahat ng TV at radio station at hindi tulad ng dati na ang bilang kada istasyon. Ang local candidates naman, 60 minutes sa TV at 90 minutes sa radyo. Maglalabas rin ang COMELEC ng resolusyon para linawin ang patakaran sa guesting ng mga kandidato sa mga programa sa radyo at telebisyon. Di naman daw ibig sabihin dapat humingi muna ng permiso sa COMELEC. Pero kailangan lang daw malaman ng COMELEC kung kailan ang guesting ng kandidato para ma-monitor ang interview. More or less, ang consensus namin is prior consent should not be interpreted as an express consent coming from the Commission. It is just parang prior notice lang that they're going to interview all of this, and we cannot regulate the interview. But we will just have to monitor the interview and check whether it could fall under a campaign propaganda or a legitimate interview on issues. Diba? Sir, bakit nyo naisipang i-review yung ganitong interpretation ng previous COMELEC? Kasi ang tingin namin masyadong saturated na yung propaganda during the 2010 and even previous elections. Naging halos lahat ng makirinig mo, puro kandidato na all throughout.